Sa likod ng umaalingasaw na tambakan ng basura, may dalawang magkapatid na mas kilala sa looban bilang sina Elias at Kaloy. Si Elias, ang mas nakatatanda, ay 15 anyos, matangkad, payat, at may matang puno ng determinasyon. Samantalang si Kaloy, 12 anyos pa lamang, ay mas maliit at mas mahina, ngunit may masiglang ngiti na tila bumubuo ng liwanag sa madilim nilang mundo. Simula pa noong mamatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente sa trabaho, ang tambakan na ito na ang naging tahanan nila. Sa gilid ng ilog na amoy putik at plastik, itinayo nila ang kanilang maliit na barong-barong, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at sako. Ang tambakan ang kanilang palengke, ang ilog ang kanilang tubero, at ang kalangitan na madalas nilang tanawin tuwing gabi ang nagsisilbing kanilang pag-asa. "Kuya, tingnan mo oh!" Tawag ni Kaloy habang tinuturo ang isang sirang electric fan sa tambak ng basura. "Mukhang pwede pa itong ayusin. Makukuha natin ng mas mataas na presyo." "Maganda yan, pero mas maganda kung makita tayo ng tanso o bakal," sagot ni Elias habang nagbubuklat ng isang lumang karton. "Mas mataas ang kita. Kailangan natin to para makabili ng bigas mamaya." Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, gising na ang magkapatid. Bitbit ang kanilang lumang kariton, hinahalughog nila ang tambak sa pag-asang makahanap ng anumang bagay na maaari nilang maibenta. Kung minsan, sinuswerte sila. May bakal na nabibili ng timbang, sirang appliances na may lamang tanso, o kahit bote't garapon na maaring ma-recycle. Ngunit sa karamihan ng araw, nagbabalik sila ng halos walang laman ng kariton, bitbit ang hirap at gutom na tila di naaalis sa kanilang bituka. "Ano na naman ang ulam natin mamaya?" tanong ni Kaloy isang hapon habang binubuhat ang isang bag ng basurang plastik. "Kung ano man ang makita natin mamaya, yun na yun," sagot ni Elias. "Basta makakakain tayo, ayos na." Sa kabila ng kanilang hirap, magaan pa rin ang loob nilang magkapatid. Sa tuwing magpapahinga, nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Si Elias ay laging nangungunang tagapagtanggol ng kanilang pamilya. Ayaw niyang mapariwara ang kapatid, kaya't pinipilit niyang panatilihing marangal ang lahat ng kanilang ginagawa. Si Kaloy naman, kahit bata, ay may mga pangarap na parang ulap sa tag-araw. Isang bahay na may 3 kwarto, isang makintab na mesa kung saan sila pwedeng maghapunan ng sabay, at isang araw kung saan hindi na nila kailangang maghanap ng basura para mabuhay. "Kuya," sabi ni Kaloy habang nakatingala sa mga bituin isang gabi, "sa tingin mo, darating kaya ang araw na magkapera tayo ng malaki? Yung hindi na natin kailangang mangalkal?" "Darating din yan," sagot ni Elias, pilit pinanghahawakan ang pag-asang madalang na lang niyang madama. "Pero hindi ito basta-basta mangyayari. Kailangan nating magsikap. Pero darating din ang araw na hindi na tayo mababasa ng ulan sa bubong ng bahay natin." Sa hirap ng kanilang buhay, walang araw na hindi sila sinusubok ng paligid. May mga oras na kailangang protektahan ni Elias ang kapatid mula sa mga tambay na nanggugulo. May ilang pagkakataon na kailangan niyang itago ang kanilang kariton para hindi manakaw ng iba. Sa kabila nito, buo pa rin ang loob nilang magkasama. Kapag may problema si Kaloy, laging naroon si Elias upang tumulong. At kapag nahihirapan si Elias, si Kaloy naman ang nagiging lakas niya kahit sa simpleng ngiti lang. "Kuya, tingin ko kung may diskarte lang tayo, baka makahanap tayo ng mas maayos na trabaho," sabi ni Kaloy isang araw. "Baka naman may ibang pwedeng pagkakitaan." "Kaloy, alam kong gusto mong magbago ang buhay natin," sagot ni Elias, pinupunasan ng pawis mula sa kanyang noo. "Pero para sa ngayon, ito lang ang kaya natin. Hindi ko maipapangako kung hanggang kailan, pero pinapangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para umayos ang buhay natin." Sa bawat araw na lumipas, hindi lang hirap ang kanilang natutunan, kundi pati na rin ang halaga ng bawat sentimo at bawat basurang nahanap nila. Ang tambakan na ito, na sa iba'y marumi at walang halaga, ay tila naging guro ng mga aral na hindi mo matututunan sa paaralan. Natutunan nila ang tiyaga, ang pasensya, at ang pananampalataya na kahit gaano man kahirap,
may umaga pa rin sa kabila ng gabi. Kuya, balang araw gusto ko mag-aral, sabi ni Kaloy. Gusto ko matutong magsulat ng maayos. Ayoko nang parang ganito na lang lagi. Makakapag-aral ka, tugon ni Elias. Hindi ko alam kung kailan, pero gagawin ko ang lahat para mangyari yan. Sa kabila ng kanilang edad, dala-dala nila ang mga pangarap ng isang tao na tila doble ang edad nila. Ang kanilang pakikibaka ay hindi lamang para sa araw-araw na makakain, kundi para sa kinabukasan na hindi nila nakikita, ngunit naniniwalang darating. Sa bawat hakbang nila, sa bawat basura nilang pinupulot, may umuusbong na pag-asa. Maliit man, pero sapat para maitulak silang magpatuloy. Ang barong-barong nila Elias at Kaloy ay halos bumagsak na tuwing umuulan, pero ito na ang tanging bahay na kanilang kilala. Kahit marupok na ang mga kahoy na poste at butas-butas ang bubong, ito na ang kanlungan nilang magkapatid. Kabilang ito sa kumpol ng barong-barong na dikit-dikit sa gilid ng estero, kung saan halos kada pamilya ay may sariling kwento ng kahirapan. Sa umaga, maririnig mo ang mga bata na naglalaro sa makitid na daan, ang ingay ng mga nanay na nagtatalo sa hating pagkain, at ang tunog ng tubig estero na tila lumuluha sa karumihan nito. Kuya, tingnan mo, may bagong tambak sa palengke, sabi ni Kaloy, excited habang dinudukot ang kanyang lumang tsinelas sa ilalim ng kama. Baka may mga natira silang mga gulay na pwede pa. Tugon ni Elias. Iniisip kung dapat ba nilang lakarin ang palengke ngayong oras. Sige, pero mag-ingat ka ha. Sa huli, mas mabuti nang wala tayong makita kaysa mapahamak tayo. Kahit bata pa si Kaloy, sanay na siya sa pangangalakal. Sa palengke, naghahalukay siya sa mga basurahan para makakita ng mga gulay at prutas na pwedeng pakuluan. Tuwing makakakita ng lumang saging o tira-tirang gulay na medyo hilaw pa, para sa kanya ay ginto na ito. Ito ang kakainin nila ni Elias sa araw na iyon, sa gabing iyon, at kung swerte, sa susunod na umaga. Kuya! Kuya! May nakita akong 5 pirasong saging na hindi pa masyadong bulok. Sigaw ni Kaloy habang bumalik ng barong-barong, hawak ang mga saging na nakalagay sa plastic na bag. Pwede na to, di ba? Tama na yan, sagot ni Elias habang inaayos ang isang kalderong butas-butas. Pakukuluan natin, magkakasya na yan hanggang mamaya. Pero hindi laging ganito kadali. Sa kanilang lugar, hindi lang sila ang mga nangangalkal ng basura. Marami pang ibang bata at matatandang pumipila sa parehong tambak, at madalas ay nauubusan na sila bago pa makapaghalukay. May mga pagkakataon pang dumadating ang masasamang loob, mga tambay na walang ginawa, kundi man lamang sa mahihina. Kapag natipuhan nilang kunin ang nahanap mo, walang magagawa si Elias kundi magtago o maghintay na umalis ang mga ito. Isang araw, habang naghahanap ng pagkain, napatigil si Kaloy nang makita ang isang grupo ng mga tambay na nilalaro ang kanilang mga nahanap. Pinagahagis nila ang mga tinapay na hindi na mabenta, at tuwang-tuwa silang makita itong tumama sa maduming lupa. Nakatayo lang si Kaloy, nag-aalangan kung hihintayin niya bang umalis ang mga tambay o kung tatanggapin na lang na wala siyang makukuha sa araw na iyon. Napansin ito ni Elias na nakatago sa di kalayuan. Lumapit siya at hinila si Kaloy papalayo. Halika na, Kaloy, hindi na sulit dito, delikado pa, bulong niya sa kapatid. Pero kuya, sayang yung mga tinapay, sagot ni Kaloy. Mababa ang boses pero puno ng lungkot. Pwede pa naman yun. Sana kinuha na lang nila kesa nilaro. Kaloy, mas mabuti nang wala tayong pagkain ngayon kesa madamay ka sa gulo, paliwanag ni Elias. Tiwala lang, makakahanap pa tayo ng ibang paraan. Sa kabila ng mga ganitong karanasan, hindi naman lahat ng tao sa paligid nila ay masama. Si Mang Cardo, isang matandang nagbebenta ng pandesal tuwing umaga, ay kilala sa kanilang looban bilang isa sa mabubuting kapitbahay. Tuwing may natitirang pandesal mula sa araw ng pagbebenta, iniabot niya ito kay Elias. "Oh, heto," sabi ni Mang Cardo isang umaga, iniaabot ang 4 na pandesal kay Elias.
Pasensya na at hindi masyadong marami, pero pwede niyong gawing almusal ng kapatid mo. Salamat po, Mang Cardo, tugon ni Elias habang maingat na tinatanggap ang tinapay. Malaking tulong na po ito. Walang anuman, sagot ng matanda. Kayo pang magkapatid. Mukhang masipag at mabait kayong dalawa. Basta't ituloy niyo lang yan ha. Huwag kayong susuko. Kahit maliit na bagay lang ang tinapay, napakalaking ginhawa nito para kina Elias at Kaloy. Naging simbolo ito ng kabutihan na nagbubukas ng pag-asa kahit sa gitna ng kahirapan. Tuwing gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pangangalakal, nauupo silang dalawa sa harap ng barong-barong at pinagmamasdan ang mga bituin. Dito, nakikita ang malaking pagkakaiba ng kanilang mundo. Sa itaas, tila napakaaliwalas ng kalangitan, habang sa ibaba ay ang madilim at mabahong tambakan. Kuya, tanong ni Kaloy, sinisilip ang mga bituin. Sa tingin mo ba, may bahay na tayo balang araw na may bintana para makita yung mga bituin nang hindi umaamoy ang estero? Kaloy, darating din yan, sagot ni Elias. Bagamat sa puso niya ay hindi rin siya sigurado kung kailan. Panghawakan mo lang ang pangarap mo. Bawat hakbang natin ngayon, kahit maliit, makakatulong para makarating tayo dyan. Sa kabila ng kanilang hirap, may liwanag pa rin sa puso ng magkapatid. Si Kaloy ay mahilig magkwento ng kanyang pangarap. Isang bahay na gawa sa semento, hindi sa yero. May malambot na kama at hindi banig. Ang mga ito ang nagiging dahilan kung bakit patuloy na nilalabanan ni Elias ang araw-araw na hirap. Kahit madalas na silang walang makain at kahit laging nariyan ang mga tambay na umaabuso, patuloy silang nangarap. At sa tuwing naririnig ni Elias ang masiglang kwento ni Kaloy tungkol sa kanilang hinaharap, natutunan niyang maniwala na hindi permanente ang kahirapan, na balang araw, ang mga bituin na nakikita nila sa gabi ay magiging simbolo ng tagumpay na nakamit nila sa kabila ng lahat. Ang buhay sa lansangan ay mas magulo kaysa sa tambakan. Kung sa tambakan ay kailangan lang nilang maghanap ng basura, sa lansangan, bawat hakbang nila ay may dalang panganib. May mga tambay na walang magawa kundi manggulo. May mga pulis na nagbabanta sa mga batang kalye. At may mga taong handang manlamang sa mahihina. Isang araw, habang naglalakad si Elias at Kaloy sa gilid ng palengke, naramdaman ni Elias ang gutom na halos gumuguhit na sa kanyang sikmura. Wala pa silang kinakain mula noong umaga. At ang naiisip niya lang ay kung paano niya mairaraos ang kapatid sa araw na iyon. Kuya, sabi ni Kaloy, hawak ang tiyan. Ang sakit na talaga ng sikmura ko. Wala ba tayong pwedeng bilhin kahit isang pirasong tinapay lang? Sandali lang, sagot ni Elias, pilit na naghahanap ng paraan. Sa di kalayuan, napansin niya ang isang maliit na tindahan. Ang mga paninda nito ay halos humihiyaw sa harap nila, tinapay, noodles, delata, at kahit ilang piraso ng candy. Ngunit alam ni Elias na walang laman ang kanilang bulsa. Hintay ka lang dito, Kaloy. Titingin lang ako kung anong pwede natin magawa, wika niya. Habang abala ang tindera sa pag-aayos ng mga produkto, dahan-dahang lumapit si Elias sa may gilid ng istante. Tumawid ang tingin niya sa isang plastic bag na may lamang 5 piraso ng tinapay. Naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Para bang napakahirap ng gagawin niyang ito, pero ang gutom ng kapatid niya ang nangingibabaw. Kinuha niya ang plastic bag, agad itong inilagay sa ilalim ng kanyang shirt, at sinenyasan si Kaloy na maglakad ng maingat palayo. Ngunit bago pa man sila makarating sa dulo ng kalsada, isang sigaw ang gumulat sa kanila. Hoy! Ano yang kinuha nyo? Sigaw ng tindera habang tinuturo ang dalawa. Agad silang napalingon at sa pagkataranta, napatigil si Kaloy. Kuya, anong gagawin natin? Tanong ni Kaloy, halatang natatakot. Takbo! Dali! Utos ni Elias, pero bago pa sila makalayo ng tuluyan, may isang lalaki ang humarang sa kanila. Walang takbuhan! Ibalik nyo yan! Sabi ng lalaki, na halatang isa sa mga customer ng tindahan. Mabilis silang napalibutan ng mga tao. Nakakahiya, nakakababa ng dignidad, pero wala na silang magawa.
Hindi pa man sila nakakapagpaliwanag, kinuha na ng tindera ang tinapay mula kay Elias at sinimulan silang pagsabihan. Mga magnanakaw, kung nagugutom kayo, sana humingi na lang kayo. Mga bata pa lang, mga kriminal na, hindi na kayo makakaulit dito. Sigaw ng tindera habang ang ilang tao ay nanunood at nagtatawanan. Pasensya na po, sabi ni Elias, halos hindi na makatingin sa mga tao. Gutom lang po talaga kami, hindi na po mauulit. Hindi ba't dapat nga natutunan nyo ng maging marangal kahit mahirap kayo? Sabi ng tindera, na parang mas sugatan pa ang kanyang ego kaysa sa nawalang tinapay. Sa huli, pinalayas sila sa lugar na iyon. Habang naglalakad palayo, pilit pinapatahan ni Elias si Kaloy na umiiyak. Kuya, sorry. Kung hindi ako nagreklamo ng gutom, hindi mangyayari to. Bulong ni Kaloy habang nagpupunas ng luha. Hindi mo kasalanan. Ako ang kuya mo. Dapat ako ang gumagawa ng paraan, sagot ni Elias. Ang bigat ng kanyang pakiramdam, hindi dahil sa hiya, kundi dahil alam niyang sa kabila ng kanyang hangaring maging marangal, nauuwi pa rin sila sa ganito. Kinabukasan, habang naglalakad sila malapit sa isang abandonadong gusali, napansin nila ang ilang bata na tila nakikihalubilo sa isang grupo ng mga lalaking naka-jacket at sombrero. May mga supot ng shabu na ipinapasa-pasa, at sa isang sulok ay may batang halos kaedad ni Kaloy na nagbibilang ng pera. Kuya, sino sila? Tanong ni Kaloy na tumigil at tumingin sa eksena. Mga masamang tao, huwag kang lalapit, sagot ni Elias. Ngunit sa kaloob-looban niya, naisip niyang paano kung sila rin ay mauwi sa ganitong sitwasyon? Sa dami ng gutom na araw, sa dami ng pagkakataong wala silang makain, paano kung sa huli, mawalan na siya ng kontrol at piliin ang mas madali ngunit mapanganib na landas? Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa may gilid ng tambakan, may lumapit sa kanilang lalaki na halos kasing edad ng tatay nila. Nakasuot ito ng makapal na jacket at malinis na sapatos, halatang hindi taga roon. Mga bata, gusto niyo bang kumita ng malaki? Huwag na kayong magbasura. May trabaho akong maiaalok sa inyo, sabi ng lalaki habang ngumiti. Ano pong klase ng trabaho? Tanong ni Kaloy, tila interesado. Simple lang, magdadala kayo ng mga bag sa iba't ibang lugar. Hindi na kayo magugutom at mabibili niyo ang lahat ng gusto niyo, paliwanag ng lalaki. Pero sa boses nito, may halong panloloko. Kuya, pwede ba natin subukan? Tanong ni Kaloy kay Elias. Ngunit bago pa man makasagot si Elias, tumayo siya, humarap sa lalaki, at diretsyong tumanggi. Salamat, pero hindi po kami interesado. Sayang, sabi ng lalaki, bahagyang tumawa. Pero kung magbago ang isip nyo, nandito lang ako. Tandaan nyo, sa hirap ng buhay ngayon, minsan kailangan nyo ng malaking diskarte para makaahon. Umalis ang lalaki, pero naiwan kay Elias ang isang mabigat na pakiramdam. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi niya gustong mahulog sila sa masamang landas. Ngunit ang takot niya ay hindi sa sindikato, kundi sa posibilidad na si Kaloy mismo ang bumigay sa tukso. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya maipagtatanggol ang kapatid sa ganitong klaseng mundo. Isang araw, habang umiikot sa palengke, narinig ni Elias ang tawag ng isang matandang babae mula sa malapit na karinderya. Hoy bata, halika nga rito, sabi ng babae habang pinupunasan ng mesa sa labas ng kanyang maliit na tindahan. Nakatayo siya sa harap ng karinderya niyang gawa sa lumang kahoy at yero, pero maaliwalas ang paligid dahil sa mga nakasabit na halaman. Anong ginagawa niyo rito? Naghahanap lang po ng mabebenta, sagot ni Elias. Hawak ang ilang bote at bakal na nakuha mula sa tambak. Si Kaloy ay nasa likod niya, tahimik na sinusuri ang bawat galaw ng babae. Tingin ko masyado kayong bata para sa ganyang gawain, sabi ng matanda. Nakalaunan ay nalaman nilang si Aling Minda. May maayos akong hanap buhay na maiaalok. Gusto niyo ba ng trabaho? Napatingin si Elias kay Kaloy. Hindi sila sanay na may mabait na estranghero na nag-aalok ng tulong. Anong klaseng trabaho po? Tanong ni Elias, maingat. Dito sa karinderya ko, sagot ni Aling Minda. Ikaw,
tagahugas ng plato. Ang kapatid mo, pwede siyang maglinis ng mesa. Hindi ko man kayang magbigay ng malaking sweldo, pero makakain kayo ng sapat. Paano? Payag ba kayo? Tumingin si Elias sa kapatid at nakita niya ang bahagyang ningning sa mata nito. Alam niyang pagod na si Kaloy sa araw-araw na pagkakalkal ng basura at ang pag-asang ito, kahit maliit, ay maaaring magbigay sa kanila ng kaunting pahinga mula sa kahirapan. Tumango si Elias. Salamat po, Aling Minda. Papayag po kami, sagot niya. Nagsimula ang magkapatid kinabukasan. 6:00 pa lang ng umaga ay nasa karinderya na sila, handa sa unang araw ng trabaho. Si Elias, bagamat sanay sa hirap, ay hindi pa rin nakaiiwas sa pagod. Nilinis niya ang mga tambak ng plato mula sa almusal at tanghalian. Nilubog niya ang kanyang mga kamay sa malamig na tubig na may sabon. Tinatanggal ang malalansang mantsa ng ulam. Si Kaloy naman ay naglilinis ng mesa, pinupunasan ang bawat sulok, iniiwasang matapakan ang mga platong papalapit sa gilid. Kuya, mas magaan to kesa sa tambak, sabi ni Kaloy habang inaayos ang upuan. At least, may pagkain tayo mamaya. Hindi lang pagkain, Kaloy, sagot ni Elias, sinisigurong malinis ang huling plato. Tingnan mo, may nakakausap pa tayo na mabait. Hindi lahat ng tao masama. Sa gitna ng kanilang trabaho, naging madalas ang kwentuhan nila ni Aling Minda. Sa tuwing wala pang customer, umuupo ito sa tabi nila, nagdadala ng plato ng tinapay at kape. Alam niyo mga bata, sabi niya isang umaga, hindi hadlang ang hirap sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Tuloy-tuloy lang sa kasipagan. Nagsilbing liwanag si Aling Minda para kina Elias at Kaloy. Pinag-iisipan niyang tulungan sila hindi lamang sa pagkain, kundi sa mas matibay na pundasyon, ang edukasyon. Isang hapon, habang abala si Elias sa kusina, nilapitan siya ni Aling Minda. Elias, kung magpapatuloy kayo sa ganito, tutulungan ko kayong makahanap ng murang eskwelahan. Siguro hindi ngayon, pero kapag may sapat na ipon, baka kaya nating ma-enroll si Kaloy kahit sa mababang paaralan. Paano? Tanong ng matanda. Talaga po? Tanong ni Elias, halos hindi makapaniwala. Hindi niya naisip na ang simpleng paghugas ng plato ay maaaring magbukas ng ganitong oportunidad. Oh, pero promise mo na magpapakatino kayo rito ha? Trabaho ng maayos at saka iwasan ng gulo sa labas, sagot ni Aling Minda. Pinanghawakan ni Elias ang pangako ni Aling Minda. Sa bawat araw ng trabaho, nadaragdagan ang kanilang kaalaman. Si Kaloy, na minsang takot sa pagbasa, ay natutong magbasa ng mga resibo sa karinderya. Kapag tahimik ang karinderya, binibigyan siya ni Aling Minda ng mga lumang magasin para praktisin ang pagbasa. Si Elias naman, sa tuwing may libreng oras, ay nagtuturo kay Kaloy ng simpleng matematika. Gumagamit siya ng mga natirang papel mula sa tambakan, sinusulatan ng mga numero, at tinutulungan ang kapatid na magbasa ng orasan at magbilang. Kaloy, ilang tinapay to kung 5 ang bumili ng tig-3 piraso? Tanong ni Elias habang hawak ang papel. 5, tapos tig-3, 15, sagot ni Kaloy, nang ngumiti ng malaki sa tuwa. Ang galing mo! Kita mo, kaya mong matutunan to, sabi ni Elias, proud sa kapatid niya. Dumaan ang mga araw at naging bahagi na ng kanilang buhay ang karinderya. Hindi na nila kailangang mangalkal ng pagkain tuwing gabi. Hindi na nila kailangang tumakbo mula sa tambay na nambubugbog. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang may gumagabay sa kanila at nagkaroon sila ng kaunting pag-asa. Hindi man malaki ang sahod, sapat na ang kabutihan ni Aling Minda at ang kanyang pangako para mapanghawakan nila ang pag-asa sa hinaharap. Sa kabila ng lahat, nanatiling mapagpakumbaba ang magkapatid. Hindi sila nagreklamo kahit pagod, hindi sila umayaw kahit mahirap. Natutunan nila ang halaga ng tiyaga at ng kaunting tulong mula sa ibang tao. Sa bawat gabi na natutulog sila na may laman ang tiyan, nagkakaroon sila ng mas matibay na paniniwala na balang araw, maaaring matupad ang kanilang pangarap na makaalis sa tambakan, makapag-aral, at magkaroon ng disenteng bahay. Ang bawat oras na inilaan nila sa karinderya ay nagbigay sa kanila ng bagong pananaw sa buhay.
Unti-unting namulat si Kaloy sa kahalagahan ng edukasyon at lalong lumalim ang determinasyon ni Elias na bigyan ng mas magandang kinabukasan ang kapatid. Sa piling ni Aling Minda, natutunan nilang hindi kailangang maging madilim ang lahat. May mga tao pa rin palang handang magbigay ng ilaw at dahil dito, mas lalo nilang sinikap ang bawat araw, tiniis ang bawat pagod at inani ang bawat butil ng kaalaman na magdadala sa kanila patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Nang dumating ang bagyo, hindi nila inakala kung gaano kalakas ang magiging hagupit nito. Sa unay mahinang ulan lamang, hanggang sa lumakas ang hangin na tila pinupunit ang bubong ng kanilang barong-barong. Hindi pa man bumabaha, ramdam na nila ang lamig na bumabaon sa kanilang mga buto. Sumilong sila sa ilalim ng sira-sirang mesa na tila kakapirasong proteksyon sa rumaragasang ulan. Sa bawat pagbayo ng hangin, nanginginig si Kaloy sa lamig habang yakap-yakap siya ni Elias. "Kuya, ang lakas ng hangin. Natatakot ako," bulong ni Kaloy, halos di marinig sa ingay ng bagyo. "Huwag kang mag-alala. Basta magkasama tayo, kakayanin natin ito," sagot ni Elias. Pilit pinapakalma ang sariling kaba para sa kapatid. Ngunit nang bumaha ang estero at nagsimulang umapaw ang tubig sa tambakan, wala na silang nagawa kundi umalis. Nakita nila kung paano tinangay ng agos ang mga gamit nila, mga basag na plato, piraso ng kahoy na ginawang sahig, at mga plastik na gamit na pilit nilang iniipon. Wala nang natira sa kanilang barong-barong, kundi ang mga pirasong yero na tila sumuko na rin sa bagsik ng bagyo. Matapos ang delubyo, wala na silang maibabalik. Pilit man nilang binalikan ang tambakan, puro putik na lang ang natagpuan nila. Sa matinding gutom at pagod, napilitan silang magpalipas ng gabi sa ilalim ng isang tulay. Doon, kasama ang ibang mga nawalan ng tirahan, muling bumalik ang pamilyar na amoy ng lansangan, ang pinaghalong putik, basura, at desperasyon. "Kuya, kailan tayo makakabalik sa bahay natin?" tanong ni Kaloy, nanginginig habang nakaupo sa karton. "Hindi ko alam, Kaloy," sagot ni Elias, pilit na tinitimpla ang boses para hindi maboses ang pagod. "Pero gagawa ako ng paraan." Dahil sa malamig na gabi at kawalan ng pagkain, nagsimulang manghina si Kaloy. Nilalagnat siya, pero wala silang pera para pampa-check up. Kumuha si Elias ng lumang tela at inilublob ito sa tubig na nanggaling sa estero. Piniga niya ito at inilagay sa noo ng kapatid, umaasang kahit papaano ay bababa ang lagnat. "Kuya, masakit ang ulo ko," bulong ni Kaloy. "Parang ang bigat ng katawan ko." "Matulog ka lang. Bukas, gagawan kita ng mas maayos na makakain," sabi ni Elias, ngunit alam niyang halos wala ng laman ang bulsa niya. Sa mga sumunod na araw, bumalik sila sa pangangalakal. Pilit nilang pinupulot ang natitirang bakal at bote, ngunit sa dami ng apektado ng bagyo, halos wala nang natirang mapakinabangan sa tambakan. Ang kita nilang maliit ay napupunta lang sa kakarampot na pagkain. Isang lata ng sardinas, ilang piraso ng tinapay, at kaunting bigas. Hindi ito sapat para bumuti ang kalagayan ni Kaloy. Habang patuloy silang nahihirapan, lumapit muli ang sindikatong minsang inalok si Elias ng trabaho. Isang lalaki na may peklat sa pisngi ang tumawag sa kanya sa kanto. "Elias, balita ko nawalan kayo ng bahay," sabi nito. "Alam mo, isang trabaho lang to, may pambayad na kayo ng upa. Huwag mong hayaan na patuloy na maghirap ang kapatid mo." "Hindi ko kaya yan," sagot ni Elias, pilit na lumalayo. "May iba namang paraan." "Anong paraan? Pagtitiyaga sa basura? Tingnan mo nga ang nangyari sa inyo ngayon. Sa isang araw lang ng pagtulong sa amin, maibabalik mo ang lahat ng nawala sa inyo." Bumigat ang dibdib ni Elias. Alam niyang mali ito, ngunit sa tuwing nakikita niya ang payat na katawan ni Kaloy, ang pulang pisngi mula sa lagnat, at ang mahinang boses nito habang humihiling ng pagkain, hindi niya maiwasang mag-alinlangan. Isang malaking tukso ang inaalok ng sindikato. Mabilis na pera kapalit ng isang gabi ng delikadong trabaho. Napaisip siya. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, naalala niya ang mga sinabi noon ni Aling Minda,
na hindi hadlang ang kahirapan para gumawa ng tama. Hindi niya maaaring sirain ang mga prinsipyong natutunan niya. Kung susuko siya ngayon, paano pa niya matuturuan si Kaloy na gumawa ng tama? Sa halip na tanggapin ang alok, naglakad si Elias patungo sa isang tahimik na lugar sa labas ng looban. Dumating siya sa gilid ng isang lumang lawa. Isang lugar na minsan nilang dinadaanan noon, ngunit hindi pinapansin. Tahimik ang paligid, at ang tubig ng lawa ay nagmumukhang salamin sa ilalim ng maaliwalas na langit. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napansin ni Elias ang isang bagay na palutang-lutang sa gitna ng lawa. Sa una, inakala niyang isang sanga o lumang gulong lang ito, ngunit nang mag-iba ng anggulo ang sikat ng araw, nakita niyang ito'y parang itim na suitcase. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan, hindi pa sigurado kung ano ang laman. Habang nakatitig sa bagahe, isang ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Sa gitna ng kawalang pag-asa, tila nagbukas ng pinto ang lawa na ito, nag-aalok ng kasagutan sa kanilang problema. Isang maagang umaga, habang tahimik pa ang paligid at ang araw ay bahagya pa lamang sumusungaw sa linya ng kabundukan, lumabas na sina Elias at Kaloy upang mangalakal ng kahit anong mapapakinabangan. Bagamat pagod pa mula sa nagdaang linggo ng gutom at lamig, sinikap nilang bumangon, umaasang baka ngayong araw ay makakita sila ng kakaibang swerte. "Kuya, tingnan mo yon," bulong ni Kaloy habang nakaturo sa direksyon ng lawa. Nasa gilid sila ng tambak na basura at sa kabila ng mga nagkalat na plastik at kahoy, may isang bagay na nagmukhang kakaiba. Napatingin si Elias sa direksyon na tinuturo ng kapatid. Doon, sa ibabaw ng alon ng mahinang agos ng lawa, may nakalutang na itim na bagay. Sa unang tingin, inakala niyang isa lamang itong basurang gulong o lumang bag na nabitawan ng kung sino. Ngunit habang mas pinagmamasdan niya, napansin niyang parang isang suitcase ito. Matigas, mukhang may laman, at tila bago pa. "Kaloy, teka lang," sabi ni Elias. Pinipilit maging maingat sa bawat hakbang palapit sa tubig. "Tingnan natin kung ano yan, pero huwag ka munang lalapit." "Ano kaya laman yan, kuya? Mukhang bago pa," tanong ni Kaloy, na halatang hindi mapigilan ang pananabik sa pag-alam kung ano ang nasa loob ng suitcase. Dahan-dahang inabot ni Elias ang bagay na lumulutang, pilit itong hinila gamit ang isang lumang sanga. Sa unay natatakot siya, baka mamaya ay patibong ito o baka may kung anong delikadong bagay sa loob. Ngunit habang dahan-dahang inaahon ang suitcase sa dalampasigan ng lawa, hindi niya maiwasang kabahan. Napansin niyang mabigat ito, parang punong-puno ng laman. "Kuya, ano sa tingin mo yan? Halika, buksan natin," sabik na sabi ni Kaloy. Pilit na hinihintay ang kapatid na maipasok ang suitcase sa tuyong bahagi ng lupa. "Hintay ka lang. Kailangan natin to dalhin sa mas tagong lugar," sagot ni Elias. Iniisip na baka kung makita sila ng ibang tao, mawalan sila ng pagkakataon na malaman kung ano talaga ang laman nito. Mabilis nilang binuhat ang suitcase papunta sa isang tagong parte ng tambakan, sa likod ng mga lumang yero at sirang drum, kung saan tiyak na walang makakakita. Habang naglalakad, tumatakbo ang iba't ibang haka-haka sa isip ni Elias. Ano kaya ito? Kanino kaya galing? Delikado ba itong buksan? Ngunit sa kabila ng lahat ng tanong, hindi niya maiwasang umasa na sana, sa unang pagkakataon, may pagkakataon silang gumanda ang buhay. Sa wakas, naabot nila ang kanilang tagong tambayan. Inilapag ni Elias ang suitcase sa isang piraso ng sirang plywood. Napansin niyang mas mabigat pa ito kaysa sa unang akala niya, tila ba puno ito ng kung anong mahalagang bagay. Tumayo si Kaloy sa tabi niya, kinakagat ang labi dahil sa excitement. "Buksan na natin, kuya. Gusto ko nang makita," sabi ni Kaloy, halos nanginginig na sa pananabik. "Kaloy, dahan-dahan lang. Hindi natin alam kung anong laman nito," sagot ni Elias, bagamat hindi rin maikakailang may kaba sa kanyang boses. "Baka naman wala rin ito o baka may delikado. Pero sige, titignan natin." Inikot ni Elias ang lock ng suitcase at bahagyang hinila ang zipper. Habang binubuksan, pareho silang tahimik, nag-aabang ng kung anumang maaaring sumalubong sa kanila. Nang tuluyan ng bumukas ang takip, hindi nila mapigilan ang kanilang mga reaksyon. "Kuya, ano to?"
Halos napasigaw si Kaloy, ngunit napigilan ang boses na baka may makarinig. Ang suitcase ay punong-puno ng ginto. Hindi lang simpleng baryang ginto, kundi pati mga gintong alahas, singsing na may malaking bato, kwintas na mukhang para sa mayayaman, at ilang piraso ng purong gintong parang bagong minina lamang. Hindi pa man nila nasusuri ng mabuti ang bawat piraso, pero kitang-kita nila na ito ay hindi pangkaraniwang bagay. Halos punuin ng kislap ng mga alahas ang maliit na sulok ng tambakan na tila ba natutulog ang araw. "Kuya, totoo ba to?" tanong ni Kaloy, nanginginig ang mga kamay habang inaabot ang isang gintong kwintas. "Baka naman nagkakamali lang tayo, baka peke." "Huwag mong hawakan ng masyado, Kaloy," sagot ni Elias, ngunit hindi rin maalis ang mata sa nakalatag na kayamanan. Mukhang totoo nga. Hindi ko alam pero parang napakalaki ng halaga nito. "Kuya, kung totoo to, ano kaya pwede nating gawin?" tanong ni Kaloy, tila hindi pa rin makapaniwala. "Makakabili tayo ng bahay. Makakapag-aral ako. Hindi na tayo magugutom." Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, naramdaman nila ang isang bagay na matagal na nilang hindi naramdaman, ang posibilidad ng pag-ahon. Ang bawat piraso ng ginto sa harap nila ay tila bumubulong ng bagong simula, ng bagong pag-asa. Habang nakatingin si Elias sa mga alahas, iniisip niya kung ano ang dapat nilang gawin. Alam niyang hindi simpleng bagay ang nasa harapan nila. Ngunit sa likod ng kanyang isip, naisip niya, sa wakas, baka naman ito na ang pagkakataon nilang makaalis sa kahirapan. "Ito na siguro ang simula, Kaloy," sabi ni Elias, hawak ang balikat ng kapatid. "Ito na ang simula ng bago nating buhay." Sa kanilang sulok sa tambakan, nanatili sila sa dilim ng gabi, tanging ang malamlam na liwanag ng buwan ang kanilang saksi sa ginawang desisyon. Hindi nila lubos maisip kung gaano karaming taon ng paghihirap ang mapapalitan ng isang biglaang biyaya. Pero sa kabila ng tuwa, may isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag kay Elias. "Kaloy, sa tingin mo, kanino kaya galing ang mga gintong to?" tanong niya habang iniikot ang isang gintong singsing sa kanyang daliri. "Hindi kaya galing to sa masamang tao?" "Kuya, kahit anong isipin natin, hindi naman natin malalaman. Hindi ko rin alam kung saan galing, pero ang mahalaga, nahanap natin to," sagot ni Kaloy. Pero halata sa boses niya ang pag-aalala. "Paano kung hinahanap to ng may-ari? Paano kung delikado to sa atin?" Balik ni Elias, na tila hindi pa rin matahimik. Kuya, anong gagawin natin?" tanong ni Kaloy. "Ipagbigay alam natin sa pulis? Pero paano kung sabihin nila na tayo na ang may kasalanan?" Napaisip si Elias. Ang totoo, dalawang bagay lamang ang pwedeng mangyari. Itago nila ang ginto at gamitin para sa kanilang pangarap, o ipagbigay alam ito sa awtoridad at baka mawala lahat sa kanila. Habang iniisip niya ang mga opsyon, naisip niya rin ang mga responsibilidad niya sa kapatid. Napatingin siya kay Kaloy na may bahid ng pag-asa sa mata. Alam niya na ang lahat ng ginawa niya sa buhay ay para sa bata. Paano kung ito na ang tanging pagkakataon nila? "Kaloy," mahina ngunit matatag ang boses ni Elias. "Huwag na nating ipaalam kahit kanino, pero kailangan nating mag-ingat. Hindi pwedeng malaman ng iba. Sa atin lang ito." "Sige kuya, pero paano natin gagamitin to? Baka mahalata tayo ng mga tao," sagot ni Kaloy, na tila nagsisimulang maunawaan ang bigat ng kanilang desisyon. "Dahan-dahan lang," sagot ni Elias. "Huwag tayong maging garapal. Simulan natin sa maliliit, damit, sapatos, pagkain. Basta, yung hindi halatang may malaking nabago sa atin." At iyon nga ang ginawa nila. Hindi sila bumili ng mga mamahaling gamit o magarbong kagamitan. Binili ni Elias si Kaloy ng isang maayos na pares ng sapatos at simpleng damit. Bumili rin sila ng mga bagong plato at kaldero, mga bagay na dati ay mahirap nilang maabot. Hindi sila nagpakita ng sobrang kasayahan sa harap ng ibang tao. Kung may nagtatanong kung paano sila nakakabili, ang sagot ni Elias, "Maraming nakalakal, sinwerte lang kami sa tambakan."
naging maingat sila sa lahat ng bagay. Kung dati ay naghahanap pa sila ng tira-tirang pagkain, ngayon ay nakakabili na sila ng sariwang isda at gulay sa palengke. Ngunit hindi sila masyadong bumili ng marami para hindi mahalata. Ang mahalaga sa kanila ay unti-unting umaangat ang kalidad ng buhay nila nang hindi nagkakaproblema. Nang makaalis sila ng tambakan at makahanap ng maayos na barong-barong na inuupahan sa mas tahimik na lugar, muli silang bumalik kay Aling Minda. Sa mahabang panahon ng paghihirap, hindi na nila nakakausap ang matanda. Pero sa pagbabalik nila, kitang-kita ang tuwa sa mukha nito. Elias, Kaloy, kumusta na kayo? Akala ko hindi ko na kayo makikita ulit. Bati ni Aling Minda. Halatang napaluha pa nang makita silang muli. Pasensya na po, Aling Minda, sagot ni Elias. Nagkaroon lang po ng maraming problema, pero ayos na po kami ngayon. Hay, salamat naman sa Diyos. Halika, kumain muna kayo. Anyaya ni Aling Minda habang iniaabot ang ilang pinggan ng ulam. Habang nag-uusap sila, napansin ni Aling Minda ang pagbabago. Parang mas maayos ang lagay niyo ngayon. Hindi ko naman kayo nakikitang nangangalakal, pero mukhang mas malinis ang damit ninyo. Nagsikap po kami, sagot ni Elias. Iniwasang magbigay ng maraming detalye. Unti-unti po, nakalalabas kami sa hirap. Natutuwa si Aling Minda sa nakita niyang pagbabago. Alam niyo, masaya ako para sa inyo. Sana magpatuloy pa yang ganyan. Sa tulong ng ginto, natupad din ang pangako nila sa kanilang sarili. Naghahanap si Elias ng isang murang paaralan kung saan pwedeng mag-aral si Kaloy. Hindi ito marangyang eskwelahan, ngunit sapat para matutunan ni Kaloy ang pagbasa, pagsusulat, at simpleng matematika. Sa bawat araw na pumapasok siya, mas nagiging masigla ang bata. Dati tila walang pangarap sa mata, pero ngayon, puno ito ng pag-asa. Kuya, ang saya ko, sabi ni Kaloy isang araw, habang inaabot kay Elias ang kanyang bagong notebook na puno ng mga sagot sa klase. Salamat sa iyo. Dahil sa iyo, natututo ako. Hindi lang ako, Kaloy, sagot ni Elias habang hawak ang balikat ng kapatid. Dahil to sa sipag mo, ituloy mo lang yan at makakarating tayo sa gusto nating puntahan. Sa paglipas ng panahon, naging mas kampante na sila sa kanilang bagong buhay. Nahanap nila ang balance sa paggamit ng natagpuang ginto ng maingat. Sa bawat araw na nadaragdagan ang kanilang kaalaman, sa bawat bagong piraso ng damit o pagkain sa mesa, naramdaman nilang nagbago na nga ang takbo ng kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling simple ang kanilang pamumuhay. Tiyak na walang makakahalatang sa isang suitcase sa lawa nagsimula ang lahat. Pagkaraan ng ilang buwan, nahanap ni Elias ang kumpiyansa na ilaan ang bahagi ng natagpuang ginto upang tulungan si Aling Minda. Bagamat hindi niya sinabi ang pinagmulan ng pera, inialok niya ito sa matanda bilang dagdag puhunan para sa kanyang karinderya. Para kay Elias, ito ang pinakamainam na paraan para unti-unting gamitin ang kayamanang kanilang natagpuan. Isang marangal na hakbang na magbibigay rin ng tulong sa kanilang naging tagapag-alaga. Aling Minda, sabi ni Elias isang hapon, gusto ko pong makatulong sa inyong negosyo. Para po sa mas maraming luto, mas maraming maibebenta. Napakunot ang noo ni Aling Minda. Naku Elias, saan mo naman kukunin ang ganun kalaking pera? Wala po kayong dapat alalahanin. May kaunting ipon ako na gusto kong gamitin ng tama. At kung sakali pong kumita pa ang karinderya, baka naman po matulungan ninyo kami ni Kaloy. Gusto ko pong maipasok siya sa eskwela, kahit maliit lang, para makapag-aral. Muling napatingin si Aling Minda kay Elias. May halong pag-aalinlangan, ngunit higit na kahanga-hanga ang layunin ng bata. Hindi nagtagal, tinanggap niya ang alok at ginamit ang pondo para magdagdag ng kagamitan sa kusina, bumili ng mas sariwang sangkap, at magluto ng mas maraming putahe. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting lumaki ang kita ng karinderya. Ang mga kapitbahay na dati bihirang bumisita ay naging regular na mga customer. Naging mas masigla si Aling Minda at sa tuwing may sapat na kita, inilalabas niya ang kita upang suportahan si Kaloy sa pag-aaral. Samantala,
Si Kaloy, na matagal nang nangangarap na makapag-aral, sa wakas ay nakapagtala sa isang maliit na eskwelahan malapit sa kanilang lugar. Ito ay hindi isang pribadong paaralan, ngunit maayos at sapat upang matutunan niya ang pagbasa, pagsulat, at simpleng aritmetika. Sa simula ay hirap si Kaloy, ngunit sa tulong ni Elias at ng bagong oportunidad na ibinigay ng kanilang investor, nagsimula siyang makapagbasa ng mga simpleng libro at makapagsulat ng mga payak na pangungusap. "Kuya," sabi ni Kaloy isang gabi, hawak ang isang lapis habang sinusulat ang kanyang pangalan sa isang papel. "Ang saya pala ng ganito. Natututo ako. Salamat talaga, kuya." Hindi maiwasan ni Elias ang mapangiti habang tinitingnan ng kapatid. "Kaya mo yan, Kaloy. Basta sipagan mo lang. Lahat ng pinaghirapan natin, para sa'yo to." Bagamat hindi sila yumaman mula sa ginto, ang paraan ng paggamit nila rito ay nagbigay sa kanila ng mas magandang buhay. Hindi sila namuhay ng maluho, ngunit naramdaman nila ang kaluwagan. Sa bawat araw na lumilipas, nabibigyan nila ng sapat na pagkain ang kanilang hapagkainan. May sapatos si Kaloy na hindi luma, may bag siya para sa eskwela, at ang tahanan nila ay mas maayos na. Ngunit nanatili silang mapagpakumbaba. Ang lahat ng desisyon ni Elias ay nakatuon sa pagbuo ng matatag na kinabukasan. "Kuya, paano kung dumating yung araw na mas lumaki pa tong karinderya ni Aling Minda?" tanong ni Kaloy habang nagbabasa ng isang maikling kwento sa libro. "Sa tingin mo pwede tayong tumulong sa ibang mga bata?" "Bakit hindi?" sagot ni Elias. "Kung kaya nating umangat, kaya rin nating tumulong sa iba. Pero unahin mo munang tapusin ang pag-aaral mo. Mas marami tayong magagawa kung may natutunan ka." Habang patuloy silang umaangat, hindi nila alam na may mas malaking panganib na nagtatago sa dilim. Sa kabilang bahagi ng bayan, may mga tao palang naghahanap sa nawawalang ginto. Unti-unti nilang nasusundan ang mga tsismis tungkol sa isang karinderya na biglang umunlad, sa dalawang magkapatid na mula sa lansangan, ngunit tila biglang bumuti ang lagay. Hindi pa nila natutukoy ang buong detalye, ngunit ramdam ni Elias na may kakaibang alingas-ngas sa paligid. "Kuya, napansin mo ba? Parang may mga nagtatanong-tanong tungkol sa atin," sabi ni Kaloy isang gabi habang naghuhugas ng pinggan sa karinderya. "Oo, naririnig ko na rin yan," sagot ni Elias. "Kaya ingat lang tayo, Kaloy. Huwag tayong maging kampante. Lagi kang mag-ingat sa lahat ng sinasabi mo at huwag kang magsasabi kahit kanino tungkol sa ginto." Hindi ipinakita ni Elias kay Kaloy ang kanyang pag-aalala, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi magtatagal at maaaring bumalik ang delikadong kapalaran na kanilang nilayuan. Habang umaangat ang kanilang buhay sa marangal na paraan, mas nagiging maingat si Elias sa bawat hakbang. Mahal na mahal niya ang kapatid at gagawin niya ang lahat upang protektahan ito mula sa anuman, kahit pa mula sa mga anino ng nakaraan. Ang araw na dumating ang unang estranghero sa looban ay tila ordinaryo lang sa umpisa. Isang lalaking naka-bonnet at dark na jacket ang dumaan sa karinderya ni Aling Minda, nagtatanong-tanong tungkol sa mga bagong nakatira sa lugar. Hindi siya bumibili ng pagkain at ang tanong niya ay laging parang may hinahanap. "Aling, kamusta po ang negosyo dito? Mukhang bago kayo sa lugar?" tanong nito, nakakunot ang noo habang tumitingin sa paligid. "Hindi naman bago. Dito na ako matagal na. Anong maipaglilingkod ko?" sagot ni Aling Minda, tila nagtataka rin sa hindi maayos na kilos ng lalaki. "Wala po. Nag-uusisa lang. Sabi nila, may mga bagong mukha raw dito. Mukhang umangat daw sa buhay kahit hindi naman kilala." "Baka lang po kilala nyo," tugon ng estranghero, pagkatapos ay mabilis na tumalikod nang hindi na naghintay ng sagot. Hindi ito napansin agad ni na Elias at Kaloy, ngunit ilang araw matapos ang pagbisita ng lalaki, napansin na ni Elias ang kakaibang presensya sa paligid. Sa bawat paglabas nila, parang may mga matang sumusunod. Hindi lantaran, ngunit sapat para maramdaman niyang may kakaibang nangyayari. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa karinderya, naramdaman niya ang mga aninong tila sumusunod sa kanila. "Kaloy," bulong ni Elias habang naglalakad sa madilim na eskinita. "Pakiramdam ko, may sumusunod sa atin." "Haha?
Ano kuya? Sinong sumusunod? Tanong ni Kaloy, halatang nag-aalala. Wala. Huwag kang lingon ng lingon. Diretso lang tayo pero bilisan natin. Utos ni Elias, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na mahinahon. Pagdating nila sa kanilang inuupahang barong-barong, inilock ni Elias ang pinto at huminga ng malalim. Pinipilit niyang hindi ipakita ang takot sa mukha niya, ngunit alam niyang hindi na ito basta haka-haka. May mga tao nang nagmamatyag at hindi niya alam kung kailan sila aaksyon. Ang ginto, ang yaman na kanilang tinatago, ay tila naging isang malaking panganib. Kinabukasan, sinimulan niyang maghanap ng mas ligtas na lugar para itago ang natitirang ginto. Ayaw niyang maapektuhan si Kaloy o si Aling Minda kung sakaling matuklasan ng sindikato ang tungkol dito. Habang iniisip ang mga maaaring pagtaguan, napansin niyang parang mas lumalapit ang mga estranghero sa kanila. Sa palengke, sa mga daan pauwi, at maging sa malapit sa eskwela ni Kaloy, tila palaging may nagmamasid. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Kaloy, narinig ni Elias ang mahinang kaluskos sa labas ng bahay. Hindi ito tunog ng ordinaryong dumadaan lang. Tumigil siya sa kanyang pagtulog, pinakinggan ang bawat galaw. Nang mas malinaw niyang marinig ang tila pagbukas ng kahoy na pinto sa kanilang barong-barong, agad siyang bumangon at tinignan kung sino ang nasa labas. Kaloy, gising. May tao sa labas. Mahinang sabi niya sa kapatid habang iniabot ang isang kahoy na panggatong. Haha? Kuya, anong nangyayari? Bulong ni Kaloy, halatang kinabahan. May mga lalaki na gustong pumasok. Huwag kang maingay. Kunin mo yung cellphone ni Aling Minda. Tawagan mo siya. Utos ni Elias. Sa kalagitnaan ng dilim, nakita ni Elias ang mga anino ng ilang lalaki sa labas ng kanilang barong-barong. Isa sa mga ito ay may hawak na kahoy na tila gamit para sirain ang pinto. Hindi nagdalawang isip si Elias. Kumuha siya ng lumang tubo at humarap sa kanila. Anong ginagawa niyo dito? Umalis kayo! Sigaw niya, pilit na pinapalakas ang boses para ipakita ang tapang kahit natatakot siya. Narinig niya ang isa sa mga lalaki na nagbubulungan. Sabi ko na nga ba, nasa kanila ang hinahanap natin. Pasukin niyo na! Sigaw ng isa. Ngunit bago pa makapasok ang mga lalaki, may ilang kapitbahay na narinig ang kaguluhan. Nagsimulang mag-ingay ang ilan, humihingi ng tulong, at ang ilan ay naglakas loob na magsigawan. Ang mga lalaking gustong pumasok sa bahay ni na Elias ay napilitang umalis, ngunit alam ni Elias na hindi pa ito tapos. Sa kanilang pagbabalik, baka mas handa na sila at mas malakas ang kanilang puwersa. Pagkatapos ng insidente, alam ni Elias na wala na silang oras para maghintay. Kailangang ilipat ang natitirang ginto sa mas ligtas na lugar bago bumalik ang mga tauhan ng sindikato. Kaloy, mag-empake ka ng kaunti. Hindi na tayo pwedeng manatili rito. Hahanap tayo ng mas ligtas na lugar, sabi niya sa kapatid. Kuya, paano si Aling Minda? Paano ang karinderya? Tanong ni Kaloy, puno ng kaba. Kakausapin ko si Aling Minda. Basta ang mahalaga ngayon, hindi pwedeng malaman ng mga taong yun ang kinaroroonan natin o ng ginto. Mas importante ang kaligtasan natin. Habang nag-aayos ng gamit, naramdaman ni Elias ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Ngunit isa lang ang sigurado niya. Kailangan niyang protektahan si Kaloy sa anumang paraan. Sa bawat yapak nila patungo sa panibagong taguan, dala nila ang lakas ng loob na hindi basta-bastang mawawala. Makalipas ang ilang araw mula nang pilit na pasukin ang kanilang bahay, nagpa siyang lumapit si Elias sa iilang tao na sa tingin niya ay maaaring makatulong. Napakaliit ng mundo para sa kanila noon, ngunit ngayon ay tila unti-unting lumiliit pa habang hinahanap sila ng mga tauhan ng sindikato. Sa tulong ng mga alaalang kwento mula kay Aling Minda, naalala ni Elias si G. Amado, isang retiradong pulis na minsang tumulong sa kanilang komunidad. Aling Minda, sabi ni Elias habang nagtatalop ng sibuyas sa kusina ng karinderya. Saan ko po kaya mahahanap si G. Amado? Kailangan ko po siyang makausap tungkol sa isang mahalagang bagay. Naku Elias, sa tingin ko'y nasa lumang bahay pa rin niya sa kabilang baryo.
Bakit, anong nangyari? Tanong ni Aling Minda, halatang nag-aalala. May mga tao pong naghahanap sa amin. Delikado po, at hindi ko na alam kung paano kami makakaiwas. Sagot ni Elias, pilit na nilalabanan ang kaba sa boses. Ilang araw pa ang lumipas bago niya tuluyang natunton si G. Amado. Ang bahay nito'y simple, isang maliit na bungalow na may bakod na yari sa kahoy. Sa kabila ng kanyang edad, makikita pa rin sa kilos ni G. Amado ang tikas ng isang dating opisyal. Nang bumungad siya sa pintuan at nakita ang magkapatid, agad niyang inaya sa loob. "Kumusta kayo mga bata? Anong kailangan ninyo?" Tanong ni G. Amado habang umupo sa upuang yari sa kawayan. Kita sa kanyang mukha ang pagtitiwala, ngunit naroon rin ang pagiging mapagmatyag. "G. Amado," sagot ni Elias. "May malaking problema po kami. May mga tao pong sumusunod sa amin at mukhang delikado po sila. Natagpuan po namin ang isang bagay at napagtanto naming hindi ito sa amin. Pero ngayon, ang mga taong iyon po yata'y mula sa sindikato." Tumaas ang kilay ni G. Amado. "Ano ba ang natagpuan ninyo?" Huminga ng malalim si Elias at sa unang pagkakataon ay sinabi ang totoo. "Isang suitcase po, punong-puno ng ginto. Naisip po namin na baka gamitin yon para sa mas maganda naming buhay, pero ngayong alam namin kung gaano kalaking problema ang dala nito, gusto po namin ng tulong." Tahimik si G. Amado habang iniisip ang kanilang kwento. Sa huli, tumango ito. "Mabutit lumapit kayo sa akin. Kung tama ang hinala ko, ang ginto na hawak ninyo ay bahagi ng isang kontrabando mula sa isang sindikato na matagal nang hinahanap ng pulisya. Mabibigat na tao ang sangkot dito at tama kayo, hindi ito ligtas." "Kung ganun po, anong dapat naming gawin?" Tanong ni Elias, bakas ang pagkabalisa sa kanyang boses. "Kailangan nating ipagbigay alam ito sa mga dating kasamahan ko," sagot ni G. Amado. "Pero kailangan nating maging maingat. Ayokong mapahamak kayo. Gusto kong siguruhing makakahanap tayo ng proteksyon para sa inyo bago kumilos." Ilang araw pang nagplano sina G. Amado at Elias. Gumamit si G. Amado ng mga koneksyon sa pulisya upang maiparating ang impormasyon sa tamang tao. Unti-unti nilang nakuha ang suporta ng iilang opisyal na handang tumulong upang mahuli ang mga miyembro ng sindikato. Sinabihan ni G. Amado ang magkapatid na maging maingat sa bawat galaw. Hindi nila kailangang magmukhang natatakot, pero hindi rin dapat maging kampante. "Kapag sinabi kong tumakbo, tumakbo kayo. Huwag kayong magtatago sa parehong lugar ng matagal. At tandaan, lagi kayong tumingin sa paligid," sabi ni G. Amado habang nagpapaliwanag ng plano. Dumating ang araw ng operasyon. Sa isang tahimik na gabi, habang nasa isang tagong bahagi ng karinderya ni Aling Minda ang magkapatid, may narinig silang sunod-sunod na putok at sigawan mula sa kabilang looban. Hindi nila alam ang eksaktong nangyayari, pero ramdam nila ang tensyon sa paligid. Ilang oras ang lumipas bago bumalik si G. Amado, mukhang pagod ngunit tagumpay. "Natapos na ang operasyon," sabi ni G. Amado, may halong saya at pagod sa boses. "Nahuli ang mga pangunahing tauhan ng sindikato. Malinis na ang lugar ninyo." Ngunit may kasunod siyang balita. "Elias, Kaloy," dugtong niya. "Kinumpis ka ng gobyerno ang natitirang ginto. Hindi natin pwedeng itago iyon. Pero tandaan ninyo, ang mahalaga ngayon ay ligtas kayo." Nanlamig si Kaloy sa balita. "Kuya, wala na yung ginto?" "Kaloy," sabi ni Elias, pilit na pinapakalma ang boses. "Walang halaga ang ginto kung kapalit nito ang buhay natin. At least, wala na silang dahilan para habulin tayo. Bagamat wala na ang yaman na dating nagbigay ng panandali ang pag-asa, napanatili nilang ligtas ang kanilang mga sarili. Ang mga sumunod na linggo ay naging tahimik. Sa tulong ni G. Amado, nakahanap ng bagong lugar si Elias at Kaloy kung saan sila maaaring magsimula muli. Si Aling Minda ay nanatili sa karinderya, ngunit patuloy pa rin ang kanyang suporta sa magkapatid. Sa paglipas ng panahon, natutunan nilang mas mahalaga ang buhay kaysa sa kayamanan. Ang mga mapait na karanasan,
ay naging aral na nagpatibay sa kanila. Si Elias ay muling bumalik sa pagiging tagapagtanggol ng kanyang kapatid, at si Kaloy, sa kabila ng pagkawala ng ginto, ay nagpatuloy sa pag-aaral at natutong umasa sa marangal na pamamaraan upang maabot ang kanilang mga pangarap. Lumipas ang maraming taon at unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni na Elias at Kaloy. Bagamat wala na ang ginto, napanatili nila ang mahalagang bagay na nakuha nila mula rito, ang edukasyon at ang pagkakataong magsimula muli. Hindi nila inakala na ang simpleng paglapit sa tamang tao ay magiging simula ng isang buhay na mas payapa, mas makabuluhan. Sa tulong ng mga koneksyon ni G. Amado, nakahanap si Elias ng isang scholarship para sa isang technical course. Kahit na hindi siya sanay sa structured na pag-aaral noong una, pinilit niyang pagbutihin ang bawat klase, bawat proyekto. Sa kabila ng mga hamon, natutunan niyang hawakan ang mga makabagong kagamitan, mag-ayos ng makina, at bumuo ng mga simpleng teknolohiyang maaaring gamitin sa araw-araw na pamumuhay. Isang araw, habang pauwi mula sa kanyang klase, tumawag si Kaloy mula sa kanilang inuupahan. "Kuya, nakapasa ako sa entrance exam!" Sigaw ni Kaloy sa kabilang linya, halatang nanginginig sa saya. "Makakapasok na ako sa engineering school." Natawa si Elias sa tuwa ng kapatid. "Alam ko namang kaya mo, Kaloy. Simula pa lang to. Hindi magtatagal, magtatayo ka na ng sarili mong kumpanya." "Biro mo, kuya. Dati, kinakalkal lang natin ang basura para mabuhay. Ngayon, engineer na ako," sabi ni Kaloy, halata ang pagmamalaki sa boses. "Salamat sa'yo, kuya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakapag-aral." "Walang anuman, Kaloy. Lahat ng to para sa atin," sagot ni Elias. Hindi nagtagal, parehong nagtapos ang magkapatid sa kani-kanilang kurso. Hindi marangya ang kanilang pagtatapos. Walang engranding selebrasyon o mamahaling handaan, ngunit sapat na ang makita nilang magkapatid na hawak ang kani-kanilang diploma. Sa araw ng graduation ni Elias, naroon si Kaloy, nakangiti habang pinapanood ang kanyang kuya na tinatawag ang pangalan at inaabot ang diploma. "Kuya, ang pogi mo sa toga mo," biro ni Kaloy habang hawak ang kamera ng cellphone. "Teka, ikaw naman ang susunod," sagot ni Elias. Itinuro ang kapatid. "Pag natapos ka sa engineering, magpapagawa ka ng bahay na ikaw mismo ang nag-design. Basta ikaw ang mag-i-install ng elevator," tugon ni Kaloy, sabay silang nagtawanan. Nang makapag-ipon na mula sa kanilang mga bagong trabaho, bumalik sila sa looban. Hindi upang maghanap ng basura, kundi upang magbahagi ng inspirasyon. Ang kanilang pagbabalik ay isang malaking pangyayari para sa komunidad. Si Elias, na dating kilalang batang mangangalakal, ay ngayoy isang technical professional. Si Kaloy, ang minsang payat at tahimik na bata, ay isa ng magaling na engineer. "Si Elias yan, yung dating nangangalakal dito," sabi ng isa sa mga kapitbahay nang makita nilang dumating ang magkapatid. "Ang laki ng pinagbago nila." "Baka pwede nating hiramin yung talent mo, Elias," sabi ng isa pa. "Paano ba maituturo sa mga anak namin ang mga alam mo ngayon?" Nagpa siya ang magkapatid na gumawa ng paraan para maibahagi ang kanilang kaalaman. Nagsimula silang magtayo ng isang simpleng organisasyon para sa mga batang lansangan. Sa tulong ng ilang kaibigan na nakilala nila sa paaralan at trabaho, nagtayo sila ng isang maliit na learning center. Dito, nagtuturo si Elias ng simpleng pag-aayos ng mga appliances, basic wiring, at iba pang technical na kaalaman na maaaring magamit ng mga kabataan upang kumita ng marangal. Si Kaloy naman ay nagtuturo ng math at basic engineering concepts para maihanda ang mga bata sa mas mataas na pag-aaral. "Kuya, may estudyante akong anggaling sa math. Parang ikaw noong tinuturuan mo ako noon," kwento ni Kaloy isang araw habang nakaupo silang magkapatid sa isang bangko sa kanilang bagong learning center. "Kung natutukan tong batang to noon pa, baka mas magaling pa siya sa akin ngayon." "Kaloy, bawat batang natutulungan natin, parang binibigyan natin sila ng pagkakataong makatakas sa kahirapan," sagot ni Elias. Nakangiti habang pinagmamasdan ang mga estudyante nilang abala sa mga proyekto. Dahil sa kanilang sipag, naging inspirasyon ang magkapatid
Hindi lang sa mga bata, kundi pati sa mga magulang sa looban. Ang dating tingin sa kanila bilang mga pobreng batang basurero ay napalitan ng respeto. Sila ngayon ang hinahanap kapag may nasirang appliance, kailangang magpaayos ng linya ng kuryente, o simpleng tanungin kung paano makapagsimula sa negosyo. Ang dating tambakan ng basura na kanilang pinagkukunan ng pangkabuhayan ay ngayon isa ng simbolo ng pagbabagong buhay. Pinapalitan nila ang mga dating barong-barong ng mga simpleng learning spaces. Ang mga bata na dati umiiyak tuwing walang makain, ngayon ay tumatawa habang gumagawa ng mga proyekto. Ang kanilang learning center ay naging tahanan ng pag-asa. Isang araw, habang naglalakad si Elias sa lumang eskinita na dati nilang dinaraanan, naramdaman niya ang bahagyang pagtapik sa kanyang balikat. "Kuya Elias!" Tawag ng isang batang lalaki, hawak ang isang maliit na makinang yari sa lata. "Tingnan mo, ginawa ko to matapos mo akong turuan." Napangiti si Elias at kinuha ang maliit na makina, iniikot-ikot ang tingin dito. "Ang galing mo ah! Gamitin mo yan para sa proyekto mo. Huwag ka titigil sa pag-aaral ha?" "Opo kuya, salamat!" Sagot ng bata bago tumakbo pabalik sa kanyang mga kaibigan. Tumingin si Elias sa paligid at muling nasilayan ang lugar na minsang naging kulungan nila ng kahirapan. Ngayon, hindi na ito basta tambakan. Ito na ang bagong simula para sa marami. Isa itong patunay na kahit gaano man kahirap ang buhay, kayang bumangon at makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Sa kanilang puso, alam ni na Elias at Kaloy na ang tunay na ginto ay ang pagkakataong ibahagi ang tagumpay at ang pag-asa sa bawat nangangailangan. Hindi naging madali ang kanilang daan. Sa bawat tagumpay na kanilang naabot, palaging may kasamang hirap, luha at sakripisyo. Bagamat wala na ang ginto, may mas mahalagang yaman silang nakuha. Ang kakayahang makapagbago ng buhay, hindi lang sa kanila, kundi sa marami pang iba. Sa tulong ni Aling Minda at ng iilang kaibigang nakilala nila sa kanilang biyahe, sinimulan ni na Elias at Kaloy ang isang proyekto na mas malaki pa kaysa sa anumang inaasahan nila noon. Ang simpleng idea na magbigay ng edukasyon sa mga batang lansangan ay unti-unting naging realidad. Nagsimula sila sa maliit, isang bukas na lote kung saan nagturo sila ng pagbasa at pagsusulat gamit ang mga lumang libro. Pero habang lumalawak ang suporta mula sa komunidad, nagkaroon sila ng pagkakataong magtayo ng isang maliit na paaralan. "Aling Minda," sabi ni Elias habang nakaupo sila sa isang mesa sa karinderya. "Maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin mararating to." "Anak, hindi ako ang gumawa ng lahat ng yan. Kayo ang nagtrabaho, nagtiyaga," sagot ni Aling Minda, hawak ang kamay ni Elias. "Natutuwa lang akong makita na lahat ng hirap ninyo dati, ngayon ay nagbunga na." Dahil sa tuloy-tuloy na suporta ni Aling Minda at ng mga boluntaryo, unti-unti nilang natayo ang isang maliit na gusali. Doon, tinuruan nila ang mga batang lansangan, mga anak ng mahihirap na pamilya, at pati na ang ilang matatanda na gustong matutong magbasa at magsulat. Si Kaloy, na ngayoy bihasang engineer, tumulong sa pagdidisenyo ng istruktura. Si Elias naman, na sanay sa teknikal na gawain, ang nangasiwa sa paggawa ng silid-aralan. "Kuya, tingnan mo," sabi ni Kaloy isang araw habang hawak ang mga blueprint ng kanilang bagong proyekto. "Ang dati nating pangarap, nasa harap na natin ngayon." "Totoo nga, Kaloy. Noon, akala ko imposible. Pero ngayon, kaya na nating ibahagi sa iba ang mga natutunan natin," sagot ni Elias, bakas ang saya sa muka. Unti-unti silang nakilala sa looban. Ang dating mga bata na nangangalakal ng basura ay ngayon kinikilala na bilang ehemplo ng determinasyon at pagsusumikap. Sa bawat batang natututo sa kanilang paaralan, sa bawat magulang na nagpapasalamat sa kanilang tulong, lalo pang lumalalim ang kanilang damdamin para sa komunidad. Isang hapon, habang nakaupo sa lilim ng isang puno sa tabi ng paaralan, lumapit si Aling Minda sa kanila. "Elias, Kaloy," simula niya. "Alam niyo bang proud na proud ako sa inyo?
Sa dami ng batang tinutulungan nyo, parang pati ako nabibigyan ng bagong pag-asa. Maraming salamat po, Aling Minda, sagot ni Elias. Kayo ang naging inspirasyon namin. Kung hindi nyo kami tinulungan noon, baka hindi kami nagkaroon ng tapang para abutin to. Kuya, sabat ni Kaloy, sa tingin mo ba, kaya nating magtayo pa ng mas maraming paaralan? Para mas marami pa tayong maabot? Alam mo, Kaloy, sagot ni Elias, tinitignan ang mga estudyanteng naglalaro sa tabi. Hindi imposible. Basta't patuloy tayong magsusumikap, darating din tayo roon. Sa bawat taon na lumipas, lalo pang lumawak ang abot ng kanilang proyekto. Nagkaroon sila ng mga partnership sa iba't ibang organisasyon, nakatanggap ng donasyon mula sa mga dating residente ng looban na ngayoy matagumpay na rin sa kanilang mga larangan. Ang paaralan, na dati gawa lang sa simpleng kahoy at yero, ay ngayon isa ng matibay at maaliwalas na gusali. Ang simpleng pag-aaral ng pagbasa at pagsulat ay nadagdagan pa ng mga vocational training at skills development classes. May mga batang natutong maglinis ng appliances, mag-ayos ng mga sirang gamit, at maging magluto ng mga masustansyang pagkain. Kuya Elias, Tito Kaloy! Sigaw ng isa sa mga estudyante habang tumatakbo papunta sa kanila. Natuto na akong gumawa ng project sa science. Tingnan niyo po. Ngumiti si Elias at Kaloy habang tinitingnan ang gawa ng bata. Ang galing mo naman! Sige, ipakita mo yan sa klase mo para makakuha ka ng mataas na grade, sabi ni Elias. Sa mga ganitong pagkakataon, lalo nilang nararamdaman ang halaga ng kanilang mga pinaghirapan. Hindi lamang nila natupad ang kanilang sariling pangarap na makapag-aral at makaalis sa kahirapan, kundi nakatulong din sila sa iba upang abutin ang kani-kanilang mga pangarap. Sa huli, napagtanto ni na Elias at Kaloy na ang tunay na yaman ay hindi kailanman ang ginto na minsang napasa kamay nila. Ang tunay na yaman ay ang pagkakataong magbigay ng pag-asa, magbukas ng pinto ng oportunidad, at mag-iwan ng markang makakatulong sa mga susunod na henerasyon. Iyon ang naging tunay nilang tagumpay. Hindi lamang para sa kanila, kundi para sa marami pang nangangarap at naghahangad ng mas maayos na buhay. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nabuo ang mas malinaw na larawan sa isipan ni na Elias at Kaloy. Napagtanto nila na ang bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan, bawat gutom na naranasan, at bawat takot na hinarap ay bahagi ng kwento ng kanilang tagumpay. Ang daan na minsang napuno ng basura at kawalang pag-asa ay naging daan patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Hindi nila kailanman inasahan na ang simple nilang layunin, ang makaalis sa hirap, ay hahantong sa pagkakaroon ng mas malalim na pananaw sa buhay. Sa bawat oras na ginugol nila, sa pagtuturo ng mga batang lansangan, sa bawat proyekto na itinayo nila, lalong naging malinaw na ang tunay na yaman ay hindi kailanman nasa material na bagay. Ang yaman ay nasa mga pagbabagong nagawa nila. Hindi lang sa sarili nilang buhay, kundi sa buhay ng maraming taong natulungan nila. Isang hapon, habang nakaupo sa ilalim ng punong akasya sa bakuran ng kanilang learning center, tumingin si Elias sa paligid. Ang dating looban na puno ng putik at basura ay ngayon napapalibutan ng mga mag-aaral. Ang mga bata, na dati walang direksyon at tila pagod na sa buhay, ay ngayoy masisiglang naglalaro, nag-aaral, at nangangarap. Kaloy, sabi ni Elias, hindi ko akalaing darating tayo sa ganitong puntong. Magkakaroon tayo ng ganito karaming estudyante. Natutulungan natin silang bumangon mula sa hirap. Oo nga, kuya, sagot ni Kaloy habang inaayos ang mga plano ng bagong building na balak nilang itayo. Ang dati nating pangarap na magkaroon lang ng desenteng buhay, ngayon, ang dami na nating natutulungan. Ang sarap sa pakiramdam, 'di ba? Hindi lang sarap, Kaloy, sabi ni Elias. Parang mas lalong nagkakaroon ng saysay ang lahat ng hirap natin noon. Lahat ng gutom, lahat ng takot, lahat pala yun, may dahilan. Sa likod ng kanilang kwento ay ang napakalaking halaga ng mga tamang desisyon na ginawa nila sa kabila ng mga hamon. Nang dumating ang pagkakataong harapin ang malaking tukso ng sindikato, pinili nilang lumaban. Pinili nilang humingi ng tulong sa tamang tao
kahit hindi nila alam kung ano ang magiging resulta. Sa halip na bumigay sa takot, nagpasya silang gawin ang tama, at iyon ang naghubog ng kanilang kinabukasan. Alam mo kuya, sambit ni Kaloy habang pinagmamasdan ang mga batang masayang nagbabasa ng mga librong ibinigay ng mga donor. Hindi pala talaga hadlang ang kahirapan. Akala ko noon, imposible. Akala ko, hindi na natin mararating to. Pero tama ka. Kailangan lang ng tamang desisyon, kahit mahirap. Kapag ginawa mo ang tama, kahit anong hirap, makakarating ka rin sa dulo. Ngumiti si Elias. Alam niyang tama ang kapatid niya. Ang bawat hakbang na ginawa nila, mula sa pagtitiyaga sa tambakan ng basura hanggang sa pagtatayo ng paaralan, ay puno ng mga hamon. Ngunit bawat desisyon na ginawa nila ay nagbukas ng bagong pintuan, nagbigay ng bagong pag-asa. Natutunan nila na ang kahirapan ay hindi dapat maging dahilan upang sumuko. Ang kahirapan ay maaaring maging dahilan upang mas magsikap, mas magtiwala, at mas maghangad ng pagbabago. Kuya, ano sa tingin mo ang pinakamasayang bahagi ng lahat ng to? Tanong ni Kaloy habang nakangiti. Ang makita silang may pag-asa, Kaloy. Sagot ni Elias habang tumitingin sa mga estudyanteng abala sa paggawa ng kanilang proyekto. Ang malaman na sa kahit maliit na paraan, nakatulong tayo. Iba pala yung pakiramdam kapag natulungan mo ang iba. Parang kahit mawala lahat ng material na bagay, okay lang. Basta't makakita ka ng pagbabago sa buhay ng ibang tao, parang may dahilan ka para magpatuloy. At iyon ang naging layunin ng kanilang buhay, ang tumulong. Sa tuwing may batang natututong magbasa dahil sa kanilang klase, sa tuwing may magulang na nagagalak dahil ang anak nila'y natututo ng mga bagay na hindi nila naranasan, lalo nilang nararamdaman ang gantimpalang hindi mababayaran ng pera. Ang bawat ngiti ng isang estudyante, ang bawat salamat po ng isang magulang, ay parang musika sa kanilang pandinig. Sa bawat madilim na yugto ng kanilang nakaraan, lagi nilang naaalala kung paano sila umasa na may liwanag sa dulo ng kanilang pinagdadaanan. Ngayon, sila na mismo ang nagiging liwanag para sa iba. Ang mga karanasang minsang nagdulot ng pagdurusa ay nagsilbing kwento ng inspirasyon na kanilang ibinabahagi sa bawat klase, sa bawat bata na nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Kuya, gusto kong maging ganyan din balang araw, sabi ng isang batang estudyante habang nagpa-practice ng pagsusulat sa kanilang notebook. Gusto ko rin makatulong sa mga bata, tulad niyo ni Tito Kaloy. Makakaya mo rin yan, sagot ni Elias habang hinahaplos ang ulo ng bata. Kahit anong hirap, basta't tama ang desisyon, makakarating ka rin sa pangarap mo. Sa huli, hindi nila inakalang ang paglalakbay nila ay magbibigay ng ganoong kalaking epekto. Ang pangarap nilang makaalis sa kahirapan ay nagbunga ng mas malaking misyon, ang magbigay ng pag-asa, magturo ng tamang landas, at magsilbing patunay na sa bawat hirap may gantimpala. Sa bawat madilim na yugto, sa bawat pagsubok na dumaan, palaging may liwanag na nag-aabang sa dulo. Iyon ang tunay na kwento ng kanilang tagumpay.